Hi mga person! Ito na naman, morning na naman ang inyong lingkod at ngayon nga ay naghihintay ako ng car lift at ayan nga dumating na ang aking car lift. So ito nga yung sinasakyan namin car lift, ito yung coaster. At ayan nga, nagpapaikot-ikot pa kami niyan bago kami makarating sa trabaho kasi hindi lang naman kami ang kanyang mga pasahero. Maraming pasahero yan. Pinaikot-ikot pa namin yan bago pag natapos ng mag-pick up ng mga pasahero, saka kami itadrop kung saang mall or saan kaming establishment naka-assign. So, since dito ako naka-assign sa mall na to, ayan, at dumating na rin kami dito at malapit na kami. At ayan, nakatulog nga ako dyan. Tapos paggising ko, nandyan na kami. So, ayan nga. At mag-isa lang ako dyan kasi nga na-drop na yung lahat. So, at ayan nga yung mall namin. So, naglakad na ako papasok at sa loob ng aming mall. So, itong mall na to, para lang to sa mga local. So, hindi talaga siya para sa buong nationality kasi maliit lang yung mall na to. At pagdating ko nga ay dumating na ang aking kasama kasi dalawa kaming opening dan at that time. So, at ayan nga at nagawalis na siya. Ayan nga, nagloko-loko pa siya sa camera. At ayan nga, at ilalagay ko lang din yung bag ko sa loob ng locker kasi tutulungan ko siya kasi hindi lang kami nagwawali sa umaga, kailangan din namin i-make sure bago mag-open yung shop, kailangan namin i-mop kasi nga syempre yung dumi-dumi ng mga paa ng mga customer didikit sa sahig. So ayan nga, tinulungan ko siya sa pagmamap. So, yan ang ginagawa ng opening. So, kahit saan namang trabaho, kailangan talaga malinis. Kailangan talaga i-sure mo na malinis yung sahig, na walisan kasi nakakahiya naman, 'di ba? Iba't iba yung pumapasok diyan sa trabaho tapos hindi ka maglilinis. So, ito lang yung morning routine talaga nung nagtatrabaho sa mall. So, hindi agad yung pag-open, nakatayo ka na, naghihintay ka na lang na may lalapit or may papasok na customer. So, ito talaga yung ginagawa. Parang din sa bahay, 'di ba? Naglilinis ka sa bahay, naglilinis ka sa bahay mo para pag may dumating na bisita, hindi nakakahiya. So, ganito din dito. So, ayan nga at nagmamap ako kasi tinutulungan ko yung kasamahan ko o ang yung staff ko, tinutulungan ko siya kasi nakapagwalis na siya kasi nauna yung car lift niya. Magkaiba kasi kami ng car lift dito kaya yung car lift ko mabagal, so kaya nahuli ako. At ayan nga, sinisiguradong malinis yung pag so dito kasi um, hindi dito kasi sa UAE madalas yung mga amo or yung mga ganyang employer may sinisend silang tagalinis talaga. Merong iba yung tagalinis, iba yung staff. Pero since kami dito ay kadalasan ay mga Pilipino, wala kaming tagalinis. So kami na lang yung naglilinis at saka dagdag tao pa yon. So dito naman ay magaan namang itong ganitong trabaho at saka araw-araw din naman na ginagawa ito sa ating kahit sa ating bahay naglilinis tayo ng banyo. So kami na lang. So ang ano lang, ang maarte lang sa ganito kasi yung mga Arabs, yung pag ang staff mo ay Arabs, mga Arabo, hindi sila naglilinis. Kung ano talaga yung hinire mo sa kanila, limbawa hinire sila as a salesperson lang sila, hindi daw nila trabaho yung mga ganito na paglilinis. Pero tayo ay Pilipino, so alam natin na isa itong parte ng ating trabaho. So ayan nga at patapos na ako, basa-basa pa nga yung buhok ko dyan kasi bagong ligo lang ako. So kasi basa-basa pa yung buhok ko habang pumapasok kaya ayoko nagbo-blower. So ayan nga at dito na ako sa dulo. Diyan na ako sa dulo. Minap ko talaga siya. Kita nyo naman. Ayan. At ayan pa, sumilip pa ang loka-loka.
Sumilip pa siya kasi nga patapos na din kami dyan. Ayan nga, nagsasayaw-sayaw pa siya dyan. Nagpapakyut pa sa camera. Sabi ko dyan, naka-video yan, hindi yan naka-live. At ayan nga, tapos na, kita nyo naman, basa na yung sahig. Basa na yan, lahat na yan ay mapan. So, ayan na. At pagkatapos niyan, kami naman ay papasok sa loob at magkakape. At ayan nga, at magpapakulo na yan siya ng mainit na tubig. At ayan nga, yan, pagkatapos ko dyan ay magla-live sana ako. Magla-live ako dyan pagkatapos. Kasi, ayan, at kakain ako dyan muna. Kasi after namin linis, ayan, kumain ako. At ayan nga ang aking ulam, century tuna. Kasi yan lang ang madali. Pag pa-opening ka kasi, pag umaga ka kasi, hindi ka makakapagluto ng basta-basta kasi nakakatamad pumangon. So, at ayan, kain muna ako. Kasi gutom talaga ako. At nagkape ako. Tapos ayan, century tuna. So, yan ang pinakamabilis at pinakamadaling pagkain. Katulad ko na OFW. Kasi minsan pag mag-isa ka, nahirapan ka din mag-isip kung anong kakainin mo. Mahirap pa din pag-isipan kung ano yung lulutuin mong ulam. So, since mag-isa ka, hindi ka naman pwedeng magluto ng marami kasi mapapanis lang din, masasayang lang din. At yan nga yung ginawa ko. Bumili na lang ako ng dilata sa tindahan at kumain. Ang laki nga ng subo ko dahil gutom nga ako dyan. At yung isa naman, nagtiti lang yan siya at nagsi-cellphone. Sabi ko sa kanya, after ko kumain, magla-live ako. Kasi, mas maganda yung naiiwan ko yung cellphone na naka-live. So, at ayan nga, ang dami kong kain, no? Gutom na gutom. So, at ayan nga, at yung pasensya na kayo sa likod ng aming, sa likod namin kasi mga stocks. Kasi nandito kami sa pantry namin, sa pantry no, kung saan kami nagbe-break. Kasi hindi ako kumain doon sa may table ko kasi gusto ko dito kasi nandito yung kasamahan ko. So nagchichika kami. So ang dami talaga ng subo ko. So yung mga ganyan lang na klase ng ulam, sold na kami diyan. Hindi na kailangan ng ng madami pang kung ano nung niluluto. Kasi tulad nga ng sinabi ko, mahirap din talaga mag-isip na kung anong lulutuing ulam. At ayan nga, inaano ko na nga yung kasama ko dyan na kumain na siya. Pero hindi naman hindi siya kumakain kasi nga nagda-diet siya. Natapos na kasi din namin yung ginagawa namin dyan. So, at kaya nakakain na kami at saka nag-break na kami. Kasi pagka dumating kami dyan ay hindi pa naman duty. So, ginagawa namin yung dapat namin gawin. Para pagkatapos, kumakain na lang kami or nagkakape, nagbumuni-muni hanggang sa mag-open. Hanggang dito na lang.